Nasa 70,000 sakyan ang kolorum sa bansa ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Kaya naglunsad ng Special Task Force ang Department of Justice para mahuli at mapanagot ang mga ito. Panawagan naman ng isang transport group, panagutin din ang mga protektor ng mga kolorum. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Dahil sa malalang problema raw sa mga sasakyang kolorum o walang prangkisa, naglunsad ng Special Task Force ang Department of Justice para labanan ito. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, nagtalaga ang DOJ ng mga prosecutor para tumutok sa case build-up laban sa mga kolorum at tumulong sa information campaign laban dito. Malaking bahagi raw kasi ng kita ng mga lehitimong pampasaherong sasakyan ang nawawala dahil sa mga kolorum. Meron nung injustice doon. Yung lumalagay sa tama, siya pa yung nadedehado. Magkakaskade po kami ng aming mga bagay na natutunan at yung iba't iba pong estratehiya para po mag-case build-up at para po lalo nating mausig yung dapat usigin. Dumating din sa DOJ sina Transportation Secretary Giovanni Lopez at LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Anila, malaking tulong ito sa kanilang kampanya kontra kolorum. Dekada-dekada na po na wala na hindi natin ginagamit yung sinasabing ngipin ng batas. Hindi na po kasi effective yung pagmumulta lang. Kailangan po natin maipakita na itong ginagawa ng ating mga sinasabing mga nagkokolorum ay talagang bawal sa mata ng batas. Up to 30% of their income ang tinatamaan ng kolorum operations. More or less, mga 30% na mga sasakyan sa daan ay kolorum. You're looking at somewhere the vicinity of 90,000 vehicles. Hirit ng isang miyembro ng transport sector, dapat papanagutin din ang mga protektor ng kolorum. Paano naman po yung mga patong mismong nasa gobyerno naglalagay po doon kaya dumadami at tumalakas ang loob ng mga nagkokolorum? Pagtitiyak ng DOJ at DOTR, Bigyan niyo ako ng workable and actionable intel. Tatrabahuhin ho ng NBI, tatrabahuhin ho natin dito sa DOJ. Baka may listahan ka na po ng mga nasa patong. Ibigay nyo na po sa akin. Yayariin na po natin. ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News.